Good morning! Wala na naman po yung sabi ng asawa kong alas 5 kami babiyahe. Lunch naman daw ngayon. Diba? Kaloka. Sala sa init, sala sa lamig. Yeah, buti na text ko si Ate Jean kagabi. Ay na PM ko. Sabi ko, te, lunch na daw ulit kami. Aalis kasi hindi dito natulog si Ate Jean. Umuwi na muna. So, ayun. Mga 6 na daw dumating si Ate Jean. Nakapaglinis na, tsaka nagluluto na ng pagkain ng dogs. Nakakainis yung boses ko pag bagong gising, parang sa lalaki. Baritono. Anyway, ayun. Antay ko lang dapat pala kahapon ko pa binayaran. Sunday pa naman ngayon, yun sa internet. So, si Ate Jean hinahayaang maputulan. Nahiya daw kasi siyang isend yung bill. Gawa nang siya lang naman ang nandito. Parang siya lang yung gumagamit. Sabi ko, hindi kasi, yan, sa CCTV kasi, diba? CCTV is, sa internet din nakakonect. So, saan ba CCTV natin? Ayun. Yan. Iba tong, pala dito. Yan, kape muna tayo. Lamig dito Sarap. Tahimik. Itong gusto ko dito guys, tahimik. Kaysa sa Bicol na gantong oras pa lang, may maririnig ka ng nagmumurahan ng mga bata, ng mga mag-asawa. Kasi dikit-dikit yung mga doon, diba, mga bahay. So, noise pollution. Charot. Same sa sa Don Carlos, di ba? Grabe. Ito pala yung effective na pang lamok, sandalwood. Kagabi naglagay lang si Daddy. Kahit sa kitchen, naglalaglagan yung mga lamok, paikot-ikot sila, parang nahihilo. Tapos natitegi na. Ang bilis ding ang bilis ding tumubo ng mga di ba kinalbo to ni Mama? Tumutubo na ulit. Ayan, dry na dry yung lupa. Gusto ko sanang hilingin na umulan, kaso kawawa naman yung mga may sibuyas. Malulusaw mga sibuyas nila. So, saka na lang Lord, pag ani na po yung mga magsisibuyas. Paulanin nyo naman po dito. Ayan. Provincial life. Ay, nako, tiploin ka talaga. Di mo na ako inantay. Tipi. Tsaka dito si Cassie. Ayan, paano tayo niya pag naiyak ako siya. Yaga-aga. Yan. Pag nagkaroon ng kasi tubig, water source dito, ito binabala kong palagyan ng swimming pool. Para yung mga bagets pag summer, uuwi na lang dito. Kaso nandiyan naman sila Tipi. Naiyak ko na ako, kaloka. Aga-aga, Tipi. Habang inaantay kong magising si Dali, naglilinis ako ng sasakyan. Kaloka. Lalaking to no? Ang dami-dami palang dito. Ouch! Mga product na pang sasakyan. Hindi naman ginagamit. Nakatago lang dito sa sa ilalim. Tapos kapag kami mag-aalok sa kanya, bibilhin. Sinasabi ko na yung dami dito So, ayan yung mga tire block, mga scratch remover, bag and tar remover, tapos nano gloss, diba, kompleto. Tapos glass cleaner, tapos magrereklamo siya. Ayan, sun shield, ito ginagamit ko ngayon.
Para sa mga ganyan, oh. Mga paa na tingnan natin. Mga sapatos na madudumi. Tanggal ba? Hindi yata pang leather to. Pero dito nag-ano siya, kumintab. Ayan. Sabi sa lalaking to, ikaw, di man lang inaalagaan si Tonton ha. Puro ka lang ano, sabi niya, lalaki daw kasi si Tonton. Anong kinalaman noon? Bruce ko daw ano, kailangan lagi madumi. Sabi ko lang hiya ka. Hindi, yung labas naman sinasabi niya. Ayan. Ito nga, meron pang nakalabas, oh. Ceramic coating spray naman. Dito lang nakalagay. Diba? Tapos, bili ng bili kapag kami mag-aalok. Yun. Linis-linis mga tabang. Naantay siyang magising. Tapos, itong mga box na to binigay kasi ito ng kapitbahay namin. Para ma-recycle ko doon. Bago ulit ang ano ang interior color. Itong asawa ko talaga, oh. Ganyan siguro pag lalaki, no? Or asawa ko lang talaga. Kaloka. Yung ibang lalaki naman eh, halos mayat maya puno sa kanilang mga sasakyan. Itong asawa ko, Diyos ko, nagigitata na tong Tonton kariton eh. Hindi pa magawang linisin. Ayan. Kailangan mahalin natin to kasi ito yung unang-unang katas ng ano, oo, katas ng ano guys, ng katas ng online selling ko to, pagiging online seller ko. Ayan. Ito yung dream car ko kasi nga dati nag-aarkila lang ako, 'di ba, pag magpi-pick up ako ng mga paninda, nag-aarkila ako ng L300. Eh magkano yung arkila nun? 2.5 ata, 1.5. Tapos nag-suggest si yung distributor ko, si Sherlyn, bili ka na kasi ng ng sasakyan. Eh takot na takot ako nun magbumili nga kasi natakot ako mahatakan kasi baka hindi ko kaya yung ganyan. Tapos sabi ni Dalton, sa lakas ng ng RMK, kayang-kaya mong kumuha niya. Pero hulugan lang to guys ha. Ayan, di ko talaga kaya yung cash, pero ayun na itawid naman siya.
Ano na to, matagal nang fully paid to. 2 years na ata. Yan. Tapos, sumunod si Tonyo. Kasi parang utility naman yung pag sobrang dami talaga ng mga pinipick up na noon. Box na hindi kinakaya ni Tonton. Si Tonyo ginagamit namin. Yan. Sunod-sunod to. Naloka nga ako. Sabi ko, ano pumasok sa isip ko? Ba't sunod-sunod yung sasakyan na kinuha ko? So, awa ng Diyos, nairaos naman lahat, guys. Ayan, tapos na si Tonyo nung July pa. Tapos, hindi ko pa nga nakukuha yung papel nun. Lagi na nagpa-follow up yung yung bangko. Lahat naman to, hulugan lang. Pero ayun nga, nairaos. Okay lang na kumuha ng hulugan. Basta, tayo, kaya natin. Yan. And walang absent yan. Kahit nung mag-pandemic talagang kung ano-anong tininda ko para lang, sabi ko yung mga bayarin ko hindi matigil. Kasi nag-offer yung bangko ng diba, nung kabayan. Something na ganon. Yung 3 months atang i-stop yung yung mga collection. Hindi ako nung tinuloy-tuloy ko. Kasi ang taas din ng ng interest. Kaloka. Akala ko naman makakatulong sa mga sa mga tao. Yung pala, mas kumita pa sila. Kaya hindi ako nun. Hindi ako nag-avail nun. Kabayan something ata yun. Or basta ganun siya. So, yay! Yeah, tapos tuwan-tuwa ako nung nag-apply kami nito. Yan, punta kami Toyota. Yan, muna tayo yan. Kwentuhan muna tayo. Tapos, sige, dasal ko. Sabi ko, sana ma-approve. Kasi, alam nyo na, wala naman tayo, lang trabaho, kundi online selling lang talaga. Baka hindi approve ni bank, ganyan-ganyan. Tapos, siguro, lang, after 2 weeks, na-approve siya. Sabi ko, yes, grabe. Pero dapat yung kulay nga black. Kaso walang available na black nun. Kaya, ito na lang. Silver. So, yun. And then, kabado pa rin ako niyan habang habang naguhulog, diba? Sabi ko, kakayanin ko. Kaya, dasal ako lagi ng dasal na kayanin ko lang yung mga, mga bayarin ko. Yan. Tapos, ayun nga. House naman. Saya-saya lang guys na matapos yung makatapos ka ng mga bayarin, 'di ba? Last na lang si Taylor. Kasi si Taylor naman kinuha ko talaga 'yun. Gawa ng nung nag-aral dito si Chris, 'di ba? Nilipat ko siya dito. Sabi ko, may may service. Kaso nga wala talagang dito. Nag-pandemic din, tapos wala talagang buhay dito, guys. As in, siguro mabubuhay ka sa probinsya kung ganon, may ka sa Maynila, may negosyo ka, magre-receive ka na lang monthly. Yan, pero pag dito talaga wala. Kasi puro farmer dito, magtatanim ka, or okay siguro kung may mga taniman ka, yung ganyan. Pero pag nga ka rin dito. So kaya yun naman yung pinaluwas ko ulit sila Nene. Kasi nagtinda-tinda na nun si Nene ng Chinese. So sabi ko, ang mura. Sabi ko, doon mo yan sa sa Maynila. Para mas kumita ka ng Ayaw pa nga niya nun kasi ayaw niya rin iwan tong itong bahay. Yan, gusto niya rin talaga manirahan dito. Sabi ko, magpapagod ka lang dito. Walang walang, alam mo yun, yung, may mga siya, may mga buyer siya, pero, hindi ganun yung kitaan. Parang, ang mura kasi at, alam niyo na, provincial rate. So, yun, buti pumaayag. Ayun na, yung, lumuwas na sila. So, ayan ang kwentong natin, kwentong utang natin, kwentong hulugan na awa ng Diyos. Si Taylor, na lang, last na sa April, kasi March ngayon. So, 2 months na lang actually. Isang hulog ngayong March, tapos April, tapos na ako. So, yun, wala na, makakahinga-hinga na ako sa mga monthly bayarin. Diba? Yan, mag-ipon na naman tayo kasi naubos din yung yung ipon ko sa bahay. Yan. Kasi inuna ko nga din itong bahay para sabi ko, at least, buti na nga lang din. Kasi kung hindi siguro, naubos yung pera ko sa sa nung pandemic na naubos lang sa wala. Pero at least ngayon,
wala man tayong pera ngayon. wala man ipon. At least nakikita ko yung napuntahan, 'di ba? Yan. And konting ano na lang ang gagawin dito. Konting ayos-ayos. Kasi nga katulad nun yung inanay kasi walang nakatira. Pero okay lang 'yan. Pasasaan ba't maano natin yan ulit. Mabubuhay natin yung yung saya nitong bahay. Kasi ang lungkot, nalulungkot ako. Umakyat nga ako kanina parang naiyak ako. Sabi ko, konting antay lang, maano ka din, sasaya ka din ulit. Ayan. Masaya dito pag pag maraming tao. Anyway, ayun. Magpabangon na tayo. Itong favorite ko na black ice. At eto talaga ever since simula na magkaroon kami ng sasakyan, ito lagi yung yung kinukuha kong pabango. Yan. Dito ka meron din black ice din yan. Ano ko siya favorite. Meron pa yung hinahang sa sa dito sa misalamin. Ito pa. Puro black ice. Ayan, black ice. Lakas kasi maka pogi. Lalo na sa mga ganitong sasakyan. Pero kay Taylor, ito din yung pabango ko eh. Kasi ayaw na ayaw ko yung amoy orange, amoy taxi. Nasusuka ako. Yan. So maglagay lang tayo nito sa mga vent ng sakyan. Uwian na. Baka gabihin kami. Yan. Alas 11 pasado pa lang naman. Bye, Kobu! Stop over. Dito na kami sa sasakyan kakain. Kasi ang daming tao. Nag-crave ako sa Rasons. So, ayan. Daming tao din sa mga kainan. Take-out ko na lang. Tapos makapahinga ng konti si daddy. Ayan. Masarap yung takoyaki. Iba talaga yung sa MOA. No, daddy? Wala sila ng plus. Wala nang wala na kami makita na nalimutan ko din kasi kung anong pangalan ng takoyaki sa MOA before. Malapit sa malapit sa hindi Aristocrat yung doon mga kiosk wala na yun ang pinakamasarap ng takoyaki na natikman ko kaya ko din sa hirap na hirap nangasap na yung Yung jacket ko doon. Uy. Ikaw eh. Oh, lumabas ka kaagad. Ayan. Ayan, lalong sumpa. Ayan, lalang tanggalan. Ba't baligtad ka? Yun ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Pag yung wala siyang tornilyo kasi tumuwag. Bumabaliktad yung viewfinder. So, viewfinder lang naman yun. Kain tayo, guys. Kaya ko lambo ko. Kaya may kulambo talaga. Pinupit namin ito nung magbagyo kami ni mama eh. Wala kasi siyang dala. Nag-share kami. Inan mo muna aircon. Ang lamig. Ano to? Itlog ng pogi. Ano na kami? Anong lugar na ba to? San Fernando? O lumagpas na kami ng San Fernando. Bihira tayo dito, no? Caltex.
Southbound. Kasi palagi kami nag-stop over sa ano, sa Shell of Asia. Ang basura, naglinis na ako dito eh. Tsaka kwek-kwek, yun muna. Nag-crave din sana ako doon sa sinigang. Kaso, ang daming tao. Sa bahay na lang, magluto na lang ako. Ang cute na itong ano, katabi namin. Jimny. Ang cute. Skyway na kami. Okay, inantok na lang si Daddy. May pikit-pikit na eh. Bigyan ko siya ulit nito ano, sour head. Asim! Masarap siya. Maasim lang yung ano niya guys, yung coat. Pero pag ano na, wala na yung coat. Nakasira ng mukha. Mas maasim pa siya sa ano. Zayaki. Hindi mo marinig pa. Pero pag wala na yung coat nga, tamis na. Kaya siguro naubos ni Shane yung isang ganitong dinala ko. Ginagat ko na nga eh. Lumabas sa ilong ko yung ano. yung ano, parang pag dumidigay ka, yung gano'n, ang ano. Aray ko. O yan, time check, it's 3:06. Umalis kami doon 11:30. Ayan. 4 hours din. Hindi. 3.5. Oo, 4 hours. Kasi dito pa kami sa Skyway. Pero kung walang stopover, nakuha lang namin ng 3 oras. Pasay na. Pero dadaan muna kami sa Cartimar. Kasi kailangan ni Daddy ng ano, filter para sa mga pagong. Dito na rin pala guys yung ano, ayan o, drop off namin sa Shopee. Dito na kami nagda-drop off. Ang sungit ng ano dyan. Kaloka. Palayo na. Ano kayang mga ano dyan? Tinda. Cartimar Commercial Arcade. Mga Chinese product ata. Haro, Cartimar, laging busy. We're home. And ayan yung nag-aantay sa akin. Mga tupiin. Yan, at makapagpalit din ng dito. Parang last week lang to, no? Yung galing din kami sa, ano, sa Mexico. So, anyway, yan. Nakatid na tayo ng ano, pagkain ng dogs. May bigas na sila. Nabila na si Ate Jun ng bago lutuan. So, yeah, yun na lang guys. Tupi-tupi na lang tayo ngayon. Wow, napagod. Napagod sa pagdadrive. Ayan, nakatupi na ako guys. Let's go sa labas para magluto naman. Nanonood ako ng Shake, Rattle and Roll. Nandun ako sa mukbang. Parang nandiri ako. Sabi ko, luto nga muna ako. Maganda ako pagluto ng karne. Yeah. No, Maggie. No, Maggie. Let's go na, Maggie. Let's go na, Junior. So, for today's ulam, ayan, gusto ko may sabaw kasi makahigop ng sabaw. And ayoko naman ng sinigang. Gusto ko maasim pero hindi sinigang. So, nagpabili ako kay Chris
namalengke siya. Kasi wala din pagkain yung yung dog. Bumili din siya ng pagkain ng dog. Tapos nagpasabay na ako ng half pork. Ayan, puro siya laman guys. Actually, tinanggalan ko pa siya ng mga taba kanina, pero okay na yan. Yan, tapos bawang, sibuyas, kamatis, and then ito yung gulay, pechay, cabbage, and then Baguio beans. So, puchero to na may sabaw guys. Yan, kasi yung puchero, di ba, walang sauce. Walang sauce. Sauce lang yun. Kami, may sabaw ang puchero namin. So, na-try na rin to ng Power Puff. Parang few years ago. Ewan ko lang kung naulit nilang lutuin to. So, ayan. Nagsaing na rin ako. And yeah, dito ulit tayong magluluto. Kasi, parang hindi nalabas ng labas. So, yan. Gigisa lang natin. Nasaan yung aking mantika? Masarap to guys. Madalas ko na itong napapakita sa inyo. Sa Don Carlos pa lang kami. Na ito talaga yung luluto namin sa pag bukod sa sinigang, pag gusto namin ng may sabaw. Ayan. Puchero na may sabaw. So, pwede nyo pang lagyan ng ng potato. Ang gusto nyo. Which is nilalagyan talaga namin yan. Kasi, meron bang potato? Ayan. May potato tayo. Lagyan natin or huwag na. Kasi baka di rin kainin. Sige, lagyan natin ng isang maliit lang. Ayan. Isa lang natin yung bawang, sibuyas, kamatis. Nagdagdag pa pala ako ng isang kamatis. Kasi masarap. Madaming kamatis guys. Lalo yung mga overripe. Yun ang the best dito. Ayan lang natin malusaw. Or pumatas yung kamatis. Gutom na ba kayo, mga bibi? Gutom na. Wawa naman. Tapos, add na natin yung pork. Ayan. Kaya maganda dito yung overripe guys para madaling kumatas. Pero kakatas naman din yun mamaya. Iubos ko ba to? Hindi maubos yung pork eh. Mahina kasi sila sa pork. 5, 7, 8. Dingi lang. Hindi kasi for sure matitirahan na naman yun. Tapos di na makakain. Tama na ba yun? Kasi ako gulay lang naman talaga sa akin ito. Sige na, dagdagan na natin. Yan. Pero hindi ko inubos. Hoy! Ano yan? Ha? Then maglagay na tayo ng patis para manuot na dun sa sa meat. Bango. Kakatasid pa natin yung bago tayo mag-add ng liquid. Yan, mag-add na tayo ng water. Pag ganyan na yung kamatis. Kunti lang siguro kasi. Kunti lang naman yung meat. And para maubos agad. Pero dagdagan natin kasi mahilig kami sa sabaw eh. Sabaw sabaw is life. Tapos ang magpapasarap dito mamaya guys, pampaasim natin is ilaan nyo kalamansi. Yan, tapos na yan. Tapos palambutin na natin. O, diba ang konti lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Kasi ang habol ko lang talaga sabaw. Makahigop ng sabaw. Tapos gulay. Okay na sa akin yun. Pati sa mag-ama gusto nila sabaw talaga eh. So, yan. Hindi sila ma-pork. Kahit mag-sinigang ako. Hindi sila mahilig sa pork masyado. So, kaya lang natin yan lumambot. Na malambot yung pork. Nakalimutan ko palang ibaba to. Ayan, frozen pa. Sabi ko gagamitin ko eh. Nag-yellow pa. Ayan. So, ito na yung second half nung guys, nung bagong bili ko na 2 bote. Hindi to, hindi to sponsored. Pero baka naman. Charot!
Hindi, gusto ko lang talaga i-share sa inyo guys kung gaano kasi naka-help sa akin tong ganitong, itong brand na to. Paano yung napadali yung buhay ko sa paggamit ng kalamansi, 'di ba? So, baka makatulong din sa inyo. So, sharing is caring. Ayan, malambot na guys. Ang sarap. Natikman ko. Masarap kasi talaga pagkapatis yung ano, yung pinantimpla nyo. Instead na asin. Ayan, masarap. Mas malinamnam. Pero nag-add pa ako dyan ng isang pork cube. Kasi nga puro laman, diba? Walang lasa. So, ayan. Bukod sa patis, nagpalinamnam pa yung pork cube. Lagay na natin yung veggies. Lagay natin yung ano. Yung pechay kasi mas mabilis yung maluto. Lakasan na natin para makakain na kami. Makapagpahinga na agad. At tomorrow, may pasok na naman. Yan. Ating value beans. Hindi ko na pala naputol. Wait lang, kakain na rin kayo. Pinapaano ko lang yung pagkain nyo. Okay siguro yan. Hindi ko na naputol. I'm sorry. Yan. Ako lang hindi naman kakain yan eh. So, ox na yan. Pakuluin. Tapos, yung pechay and then, kalamansi na. Ooh. Ngayon, nalagay ko na yung pechay guys. And, hinaan na natin. Actually, patayin na natin. Ayan, kasi continuous pa rin naman yung ano yan, yung kulo niyan. Tapos last ko i-add yung calamansi juice. Ayan. Kalahati lang nung 1/3 cup. And I think okay na yan. Kain na ang bango, oh my god. Sana naamoy nyo. Lalo nung nilagay yung calamansi. Oh my gosh. Ang sarap. So, mauna na akong kakain kasi si daddy tulog. Ayaw pa, mamaya na daw. Masakit daw ulo. Ewan kung bakit. Tapos si Chris kumain naman ng merienda. Kaya mauna na ako kasi gusto ko sa sabaw. Yung ganito, yung bagong kulo talaga. Yung napapasok pang kalala ko. Hala. Tara na. With matching konting mukbang na naman. Ayan, kain tayo guys. At hindi kami nag-stop over ni dad. I mean, hindi kami kumain sa stop over ng rice. So, quick lang ito kinain namin kanina. Tsaka takoyaki, diba? So, gutom na talaga ako. Ayan. Sabaw and gulay. Siyempre, kapartner niyan, guys. So, sawan. Patis, kalamansi, toyo. Sinasabi ko sa inyo, basta sabaw. Dapat isda. Kaso, si daddy, hindi kumakain ng isda eh. Kumakain naman bangus. Yung ano lang, piniritong bangus na daing. Yan. Sarap. Teka, di pa pala ako nagdadasal. Sorry. Ayan, kasi magpapakay pa ako ng dogs. Nakaano na eh. Pinapalamig ko na lang. Kasi frozen yung kanin. Pinakuluan ko ulit. Yun. Palalamigin ulit. Kulit, no? Ang sarap. Perfect sa mga may hangover, may lagnat, masakit ang ulo. Sarap talaga ng asim na sabaw. Init. Pwede na. Tulo agad ang sipon. Later, babies. May prepare yung pagkain nyo. Kasi 2 days tong ano, puro dog food lang. So, nakakaawa naman magkanin sila ngayon. Oops. Matalsik. Kain tayo, guys. Pagpasensya nyo kung laging may mukbang sa dulo, ha? Minsan lang naman daw.
Mag-edit pa kasi ako at di ko dinala yung laptop. Kasi nga, akala ko, babalik din kami agad. Eh, tinamad si dadeng mag-drive kinagabihan ulit. Hindi, bukas na lang daw. So, ayun. Sunday kami bumalik. Pero okay lang naman. Kasi minsan lang matauhan yung bahay doon sa probinsya. Init talaga, guys. Ayan. Kanin, ano lang sa akin. Kanin, sabaw lang. Okay na ako dyan. Chikahan na lang tayo. Ano ba latest ngayon? Char. Ayun. Kinontak ko din pala si ano, guys. Si Raven. Raven Bonifacio. Yung isang yung na-picture ni Corina Sanchez sa Rated K. Kasi yung nagre-rescue siya, diba? Ayan. Minessage ko siya. Di pa siya nagre-reply eh. Nasabi ko, ino-offer ko yung mga frozen kanin namin. Kasi pag sobrang dami na talaga, wala nang mapaglagyan. At makikilagay lang ako dun sa sa freezer nila, Dayan. No choice, kundi minsan madi-discard. Ayoko talaga siyang itatapon. Alam nyo yun. Kaya kahit na, yun nga, layo ng Nueva Ecija, biniyahe talaga namin yung mga kanin. Mga kanin lang yun, guys. Kumbaga, yung gasto sa gas, sa toll, and everything, compare dun sa mga tirang kanin na yun. Parang wala pa sa 1.8. Pero alam mo yung feeling na magtatapon ka kasi ng grasya. Yun ang ayoko. Kaya tara, daddy, ihatid na natin to. So yun. Tuloy po na. Sorry. Lumaki kasi kami sa ganun eh. Yung hindi nagsasayang ng grasya. Galit na galit yan si Papa kapag may mga tira-tirang ulam na panis, yung ganyan. Galit yan. Tapos mga kanin, kasi syempre tatay niya is magsasaka. Tapos same din kay mama, yung lolo ko, both lolo ko, father and mother side is pareho magsasaka. So, yun. And then experience din namin, guys, yung tumulong magtanim. Kaya ang hirap talaga. Tapos sa tapon mo lang, diba? And then ang dami, isipin mo, ang daming hindi afford na makabili ng rice. Especially mga homeless, diba? So, yun lang. Gets niyo ba ako?